We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Drug den sa Camarines Norte sinakyada kan PIDEA, tulo arestado. Kasulo liwat na nagbungkara sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Asin, bistuhon ang 9 anyos na Bicolanong may talento sa musika. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Show cause order pinaluwas na kan LTFRB Bicol sa mga PUV driver asin operator na diin nagpa-consolidate sarong semana makalihis ang PUV consolidation. Pag-aprendir sa mga namamasadang unconsolidated PUV, mapuuna sa masangling semana. Ini asin ang iba pang detalye sa pagtutok live ni Chris Novelo. Chris? Kate, sa pagtatapos kan PUV consolidation kan April 30, 91% ang consolidation rate sa Kabikolan base yan sa datos kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol. Kung dati sa terminal napipick up nin pasahero ang jeepney driver na si Noel, tain niya tunay na pangaran. Alagad ngunyan pataguining na mamasada sa pirang ruta sa Camarines Sur. Ang unit kaya nagamit ni Noel, bakong consolidated. Aminado man si Noel na mati niya na ang epekto kay niurog na sakita na nipupulit niya sa iyang pamilya. Tendensa ng kaligit na kuko, mas normal ka itong inom. Ngunya. Masakit, maluya. Si alias Noel Sarosana sa nagkapirang PUV driver as an operator sa Bicol Region na dai nakapagpa-consolidate sa datos kan LTFRB Bicol sa pagkatapos kan PUV consolidation kan nakaaging Abril 30, uminabot sa 91% ang consolidation rate sa rehiyon, mantang may 9% o nasa 130 units man ang dai nagpa-consolidate sa manlain-lain na lugar sa Bicol. Katakod kay niya nagpuon naman ang ahensya na magpaluwas ng show cause order sa mga PUV na dai nagpa-consolidate. In accordance with the rules of NTFRB para po mamatimian sa indang side na tatagay sinda nag-consolidate. So ini man po in accordance with the due process of law na bago sinda kansilahan kay prangkisa, ma-show po sinda. Nakipag-coordinate naman ang ahensya sa iba pang law enforcement agency para sa pagpupuon kan pag-aprehendir sa mga day nagpa-consolidate na pigko-konsiderar ng ngunyan na kolorum. Dahil manali kaya na makamati ng herakan pirang commuter asin chopper. Siguro dapat talaga may intervention ng gobyerno nasyonal na magtaos ng subsidy sa mga dahil na makakaluwas ng mga driver dahil sa consolidation nga nila. Makakaawa talaga, makakaawa. Pero yun ang umiiral na batas kasi ngayon. Kate, nagpatanid man ang LTO Bicol sa riding public na malunad sa mga unconsolidated PUV na konsiderado ng ngunyan na kolorum na maisubot niya na insurance na pwedeng mag-cover sa mga pasahero kung ini in kaso magsakay sa mga unconsolidated PUV kung ini maaksidente sa tinampo. Kate? Diyos Mabalos, Chris. 39 anyos na lalaki sa Balatan, Camarines Sur, kalaboso makalihis na makuanan nin kantidad 400,000 pesos na pigtutubudang shabu. Ang detalye kaini asin kan iba pang mga anti-illegal drug operation sa Bicol Region. Tinutukan ni Jessica Calino. Arestado ang sarong 39 anyos na lalaki sa kinundusir na operasyon kan mga otoridad sa barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur.
Nakuha sa posisyon kainian 61 gramo nin pigtutubudang shabu na nasa 414,800 pesos ang kantidad. Enot naman subuot na naarestar ang suspek sa kasong illegal possession of firearms. After nakapag-bail siya sa kinakaharap niyang kaso for firearms, siya naman po yung naging supplier ng illegal drugs dito sa Balatan. So take note, Balatan is a drug-cleared municipality. So this is our way of sustaining the municipality as drug-cleared. Padagos man na pigkukumpirmar kan PIDEA ang impormasyon kung sa imposibleng nagbabariwas pa nin illegal na droga ang suspek sa ibang parte kan probinsya. Sa suway na operasyon sa Naga City, kalaboso man ang duwang drug personality. Nakuha sa posisyon kan mga ini ang kantidad 149,600 pesos ning pigtutubudang shabu asin sarong sachet nin pigsususpetsahang marijuana. Nagtitinir na ang mga suspetsado sa kustodiya kan Naga City Police Office para sa maninigong disposisyon. Sa Paracale, Camarines Norte, nasa 48,000 pesos na kantidad kan pigtutubudang shabu ang na-recover kan mga otoridad sa pagsakyada kan mga ini sa pigkokonsiderar na drug den sa barangay Bagumbayan. Naaresto digdi ang tulong persona na naaktuhan mismo kan mga otoridad na imbuelto sa transaksyon kan illegal na droga. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan mga otoridad ang nasambitan ng mga persona mantang pigpepreparar ang kasong isusunad kontra sa mga ini. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nasulong parte kan dating Balatas dump site sa syudad ni Naga kan Lunes, Mayo 6, padagos na nagdadarang inkumbiniyensya sa mga residente sa lugar huli sa daipa na papalsok na aso digdi. Pirang residente ipigdara na sa ospital, makaliis na matrigger kan aso ang sa indang eksistidong helang siring kan asthma. Ang detalye sa report ni Chris Novello. Kontrolado na kan BFP Naga City Central Fire Station ang kalayo sa maabot sa sarong ektarang porsyon kan dating dump site sa Barangay Balatas. Alagad padagos na nanunutaran ang mahibog na aso sa lugar. Paliwanag kan BFP sina ginaron subot ini nakalayo asin nabasa makalis ang ginibong firefighting puon pa kan Lunes. Di naman siya silent me, di naman siya masyadong delikado. Na-control me naman totoo siya. Ang kuyan me na lang kaini, pag monitor mi na lang. Ang kuya lang, kaya siya ngunyan nagtataga kuyan pa na minsan nasusulota. Ini maparakalakal. Sige pang karay kay duman. Ang nagkapirang estudyante harani sa lugar, nagsulot na nin face mask nganing they ma-expose sa aso. Sa katunayan, sarong grade 8 na estudyante kan sarong eskwelahan sa lugar ang dinara sa ospital. Makalis matrigger kan aso ang helang kaining asthma. Ako po nainig ko si Aki, bigaan sa bayan na itong mga kaklase niya, tadayin ang po ng tatahangus. So far, okay naman po si Aki. Magin ang Naga City General Hospital, nagpautob nin mga lakdang nganing di ma-expose ang mga pasyente asin staff kan ospital kan aso nagikan sa nasulong dump site. Kay banan digdian pagsarado kan bintana kan nagkapirang ward asin pagpapasulot in face mask sa gabos na personahe magin mga outpatient. Irritation, so pwedeng matrigger yung kung asthmatic ang patient or ang sarong individual, pwedeng magkaiguan ng asthmatic attack. Irritation din sa mata. Mientras tanto, padagos man ang gigibuang pagbabantay sa nasambitan ng dump site, nakatalaan mang magdeklara ng state of calamity ang barangay huli kan insidente. Order po ni punong barangay magkaigwanan ng emergency session, meeting para sa atyan, para po may prepare si mga pangangaipo kan mga residente, lalo po dumas may parte kang nasusuluhan. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Kasabay kan pagpapakusog kan turismo sa Camarines Norte, mas papaurugon man ngunyan ang historya kan probinsya. Kaya ang Museo Bulawan kan probinsya bukas na, bako sana para sa mga kapwa Pilipino kundi pati na sa mga dayong gikan pa sa manlain-lain na nasyon. Obheto kan nasambitan ng lakdang na mas maipabisto ang mayamang historya kan Camarines Norte sa bilog na kinakban. Apwera kaini, pwede pa subuot ining magbukas nin mas dakol na oportunidad sa mga tao, urog na ang dagdag na trabaho o hanap buhay gikan sa mga foreign investor. Sana po ay makapag-engganyo ito ng mas maraming turista, ng mas maraming ekonomiya, ng mas maraming trabaho, ng mas maraming oportunidad, ng mas maraming negosyo sa pamamagitan ng turismo. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Saro sa mga padagos na pigtutungkusan sa syudad ni Naga ang dagos ng mapababa ang kaso nin HIV/AIDS. Alagad base sa indang pinakahuring datos, naglangkaw iningon niya na taon. Katakod kayan, makakaulay ta si Grace Guevara ang pamayo kan Naga City Social Hygiene Clinic. Diyos marahay na hapon po, Ma'am Grace. Maray na hapon man sa imo, Kate, and sa mga paradalan. Yes, Ma'am Grace, kumusta po ngunyan ang kaso kan HIV/AIDS sa Naga City sa primerong 5 bulan kan taon? Sa nai-record ta pong mga PLHIVs, no, siya si politically correct term na ginagamit ta, mas nagdakol siya ngunyan na taon sa primerong 5 bulan. Kasi last year, from January to December 2023, may naka-record kitang 104 cases na nag-avail kan services mi sa city. Sa ngunyan na primerong day pangani nangangabangaan ang May. Opo. Ugwa na kitang 62 cases na nag-avail kan sa muyan services. Gusto sabihin kayan, day man necessarily na sinda na detect, pero may mga pangangaipo sinda na kita ang nakakatao, may nagtatabang sa tong mga organizations. Yes po, Ma'am, igwa po bang implikasyon ang halangkaw na numero kan na i-record ng cases kan nasabing hela? Ang implication kang paglangkaw, oo. Actually, ini ang gusto tang mangyari. Kasi ugwa kitang pig, aabot na target. Ugwa kitang 95 target set by UNAIDS na dapat maabot ta. Kaya lang, sa ngunyan, sa regional data, nagluluwas na sa primerong 95, 63 pa lang ang naabot ta. Sa pangaduwang 95, 63 din ang naabot ta. Sa pantulong 95, 36% pa lang naabot ta. So, dakol pa kita nga habulon. Although, ang paglangkaw kang kaso, maray na indikasyon na luway-luway, nawawara na ang stigma kang HIV. Kasi kadakol nang nag-a-avail kang sa tuyang testing, tapos si mga pagtabang ta sa inda. Opo. Na tinatabangan din kita kang mga organizations, mga NGOs. Yes po. Sa tuya pong datos, Ma'am Grace, ano po ang edad na pinaka-hoven na positibo sa nasabing helang? Sa gabos na na-detect ni Ma'am, ang pinaka-hoven na na-detect is 16 years old. Oo. Na mga grade 10 yan, Opo. So, sa ngunyan, undergoing treatment siya, ongoing ang treatment niya. Sa pang-araal daw mi sa Social Hygiene Clinic, day na kami na zero na magkaugwang kaso ng STI other than HIV. Kaya lang gusto tang ipaintindi sa publiko na ang pagkakaugwang other STIs is a risk factor for acquiring HIV. Yes, ma'am. Okay, so ang pag-receive kang tao sa samuyang serbisyo maray na compared to the last years. All right, ma'am. Sana Diyos yun na mabalos ang po. indikasyon na luway-luway nang nawawara ang stigma. Oo. All right, ma'am. Thank you so much, ma'am. Ma'am Grace Guevara, Naga City Social Hygiene Clinic. Nagpakol na sa 2 katao ang binawian ni buhay sa Bicol Region huli sa helang na pertussis. Basado sa pertussis bulletin kan DOH Bicol, ang 2 binawian ni buhay na ikurit sa banwaan nin Lupi sa Camarines Sur asin sa probinsya nin Masbate. Suminakat naman sa 35 ang naitalang kaso kan nasabing helang sa rehiyon. Komun subuot na sintomas kan helang na ini anday mawara-warang abo sa laog nin 2 semana asin pagdura pagkatapos kan abo. Katakod ka ini padagos na pigtutulod kan DOH ang pagbakuna sa mga kaakian kontra sa nasabing helang. Nagkakampanya ang Department of Health na gabos kita sa mga manggurang, gabos na manggurang, gabos na mga aki pabakunahan ta. Ining lalakaw niya na helang na yun nga ni ang sabing pertussis na may mga reported na cases na kita, no? Maiiwasan yan o daisa na yan nangyari kung iba kitang tigapod na herd immunity sa pertussis.
Grass fire liwat na nairehistro sa magkasuhay na lugar sa pamitisan kan Bulkang Mayon. Uya ang report ni Rosie Neva. Pasado alas 5 nin hapon sa Udma, kan liwat na magbungkaras ang grass fire sa pamitisan kan Bulkan Mayon sa partay kan Banwaan nin Kamalig. Inabot ininin hasta alas 2 kasubagong maagahon antas na ideklara na fire out. Anas man duot ang nasulo asin mayo man subot ning naapektara ng mga pananom. Nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad, alagad pigtutubod ang anupos nin sigarilyo na inapon sa lugar ang pigpunan kan kalayo. Pumunta kami doon, mga nakita kaming mga upos ng sigarilyo tapos yung balot baga ng chocolates. Kaya possible daw to kasi may nakakapunta doon ng mga nagtitrail. Mientras tanto sa rupang bushfire ang nairehistro sa boundary kan Barangay Matanag Asinbonga sa Legazpi City, haros sa pamitisan naman kan Bulkan. Tulos man ining nakontrol ka nagresponding mga otoridad kaya dain na naglako pa ang kalayo. Sa ngunyan pigaarampa kan mga otoridad ang pigpunan kan kasulo. Sa ngunyan po sir, under investigation pa rin po yun sir. Subunga and Matanag area. Ma-ocular kami duman kasi hilingon mi to extend kang damage. Ini si Rosie Neva, Balitang Bicolandia. Nakatala ang magkondusir nin pagtiripon ang sangguniang bayan kan Daet Camarines Norte kaibanan ang DPWH Transport Sector asin iba pang opisina para sa pag-amyandar sa traffic ordinance kan Banwaan. Kinumpirmar kaya kan PNP na naging epektibo ang ginibong labi sa rungbulan na traffic rerouting scheme sa kasentrohan kan Daet como solusyon sa haloy ng problema sa trapiko. Alagad kaipuhan man giraray ang tabang kan DPWH antes baguhon ang presenteng ordinansa tanganing mayo nin mabalgar na anumang lay. Day kaya pwedeng basang na sanang baguhon ang mga linya sa National Highway arug kan paramientras na ginibo kan PNP sa dry run tanganing maghiwas ang pirang tinampo. Sa ibong nalado, pigsugo man kan LGU ang PNP na magkaigwanin pag-aadal tanganing masolusyonan man ang illegal parking asin iba pang nagiging rason kan magabat na trapiko. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Railings kan creek sa sarong barangay sa Milaor, Camarines Sur, putol-putol na makali subuot na habunon. Nagkapirang residente sa lugar, agrangay ang piligrong darakan kawaranin railings sa creek. Ang simbag kan barangay, aramunta sa report ni Chris Novelo. Putol-putol asin kulang-kulang na ang railing sa creek na inasakop kan Bicol River sa Barangay San Miguel sa Banwaan ng Milaor, Camarines Sur. Ang mga pinutulan na railings pigahabon subot kan daypa na mabistong mga persona. Kaya ang nagkapirang residente, daybali kayang mahandal huli sa peligrong darakan kawaran ng railing sa nasambitan ng creek. Dahil kumaraman kung basta nawawara na lang yan. Delikado na nga ng mga arog yan, lalo na kung nakainom, mag-agi dyan. Iyo po, lalo na kung may mga aki, simple pag may maagi po ba. Ang pagkakawara kan pirang railings taong 2019 pasubot ng puon susog sa barangay. Napagaraman man kan GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa Barangay Council kan San Miguel na hinadili sa nakan kontraktor ang patrabaho sa nasambitan ng railings kan creek. Generator. Kasi mayon siya running connection from Gasore to Castro. Nagagamit yung daming generator para ma-welding lang ito. So kaya nahiling ni pero dahil siya luto. Kumbaga dahil matatag itong pakagibo, pakawilding. Plano naman subot kan barangay na ribayan o dugtungan ng railings alagad makagnguna nin barikada ang mga otoridad sa lugar para sa seguridad kan mga residente. Inalerto asin nagpatanid man ini sa mga junk shop na posibleng mapabakalan kan mga pinutulang railings na may paninimbagan ng mga inik kung babakalon ninda at mga hinabunang bagay. Kaibanan si Carlo Abonita asin Jovel Ubiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Lugadan an anum nakatao sa banggaan kan sarong tricycle asin SUV sa barangay Sibakungan, Bato, Catanduanes. Sigun sa Bato MPS, pasiring an SUV sa Banwaan kan Virac, mantang pasiring naman sa direksyon kan San Miguel ang tricycle.
Alagad pag-abot sa pakurbadang parte kan lugar, nakalaog ang tricycle sa linya kan SUV na naging rason kan aksidente. Lugadan ang 5 pasahero asin driver kan tricycle na tulos man na idinalagan sa ospital. Mantang mayo man ni nakulugan sa lunad kan SUV. Mayo naman ni nagsunad nin kaso, makalis na magkaareglo ang duwang lado. Pig-inaguraran na ang Balay Silangan o Reformation Shelter sa Bula, Camarines Sur. Inina ang ika-30 Balay Silangan sa Camarines Sur kung sa indigdi pigdadara ang mga drug offenders tanganing i-rehabilitate asin makapagbagong buhay. Makaliis ang turnover ceremony kan Reformation Center, nagkaigwanin signing of Memorandum of Understanding asin signature of commitment ang LGU officials, PIDEA, PNP asin iba pang ahensya kan gobyerno. Makakatuwang man kaya kan Balay Silangan ang nagkapirang ahensya kan gobyerno siring kan DTI asin TESDA para sa maninigong livelihood training na magagamit kan mga drug offenders pagtapos na kan sa indang rehabilitation. Sa ibong kaini 17 pa sa ng barangay sa Bula ang drug cleared na asin may tada pang 16 na barangay na piglalapigutan tanganing maideklarar ng drug cleared municipality ang bilog na banwaan. Pinangat kan banwaan nin Kamalig Albay saru sa pigtutulod na produkto kan Department of Tourism Bicol sa Saindang Food Tourism o Siram Pagkaon Bicolnon. Uya ang report ni Rosie Neva. Amay nin pagkaaga, sibot na ang pamilya Nocedo sa Kamalig Albay sa pagluluto nin kadakol na order na pinangat. Si Domingo ang nagbubugtak ning gata na may rikado sa dahon kanatong na mayor na sangkap kan pinangat, mantang anagom na si Sinaida ang tagabugkos. Ang sindang aki na si Jomar, iyo ang tagaluto kan ginibo kan sa iyang mga magurang. Siring na kainian sa indang nagiging routine, sa laog kan haros 4 na dekada. May mga standard din sila sinusunod kami, meron din para at least mas lalong maiangat namin ang produkto or ang binibenta namin na mas maging kalidad. Bako subuot madali ang pagluluto nin panangat, huli takadakol na proseso ang kaipuhang pag-agihan ang test and finish product. Dawa mayo nin opisyal na tindahan ang pamilya, alagad regular nang nagluluto ang mga ini, nin labis ang gatos na pidasong pinangat arual daw, huli sa mga order na nakakaabot pa sa manlain-lain na lugar sa nasyon. Para ang pag-change since pagkapuon, talagang masiramo nang namin. Apora sa pamilya Nocedo, mahihiling man ang kadakol pang tindahan na nagigibunin pinangat sa banwaan. Talagang pantay, hindi maalat, ang iba maalat. Yan ang pinagmamalaki ng Kamalig, ang pinangat, kasi masiram siya. Kasabay kan pigtutulod ni President Ferdinand Marcos Jr. na Chibog Tourism sa nasyon, sigon sa Department of Tourism Bicol. Saroan pinangat sa piglalapigutan nindang ipromote como parte kan sa indang pigbibilog na food tourism o ang Siram Pagkaon Bicolnon Albay. Kasabay ang rice puto sa Ligao City, pili candies, asin sili ice cream sa Legazpi City. Ini si Rosie Neva, Balitang Bicolandia. 9 anyos na Bicolano padikit-dikit nang nabibisto sa ibang nasyon huli sa talento sa pagtugtog nin piano. Interes sa pagtugtog nin instrumento kusa subuot na na-develop kay ni. Biston ta siya sa istorya ni Jessica Calinog. Natatahuban man ang mga mata, mayong salto sa pagtugtog nin piano. Ang 9 years old na si Brent Cataneo Amado. Ang sa iyang talento, padikit-dikit naman na nabibisto sa internasyonal. Sa pagbali sa mga international competition, haros pirming may naipupuli siyang medalya o pagbisto. Na-feature naman sa pirang bistadong dyaryo. Actually, wala naman masyadong nagbago. Mas nag-focus lang siya. Tapos medyo mas naging confident siya sa mga, like, kunwari performing in crowds, you know. So, mas naging ano siya. Kasi before, very shy type kasi siya. 6 anyos, kan panahonin pandemya, kan mainteres na magtugtog nin piano si Brent. Kayan sa iyang supportive parents, nagbilog naman in routine, nganing mas makafocus siya sa pag-ensayo. Siring man na pig-enroll sa piano lessons. I usually practice and taking lessons 2 to 3 times a week. There are days I don't like to practice because I am not inspired and motivated. Alagad yaon man si Mommy Eileen, nganing magayahan si Brent. Tubong milaor si Mommy Eileen. Alagad sa Bahrain na ninda pinadakula si Brent.
kaya puro international na kompetisyon man ang sa iyang nababalehan. Sa Hunyo, naimbitaran si Brent na mag-perform sa sarong prestihiyosong entablado sa syudad ka New York sa Estados Unidos. Ini si Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Para sa Binild Lady Blazers na nakapag-sweep sa eliminations asin madagos-dagos na sa finals kan NCAA Season 99 Women's Volleyball Tournament. Nakalaog naman ang LPU Lady Pirates asin Arellano Lady Chiefs sa step ladder semis. May sarupang kawat ang Letran Lady Knights antes maaraman kung makakalaog man sinda sa finals. Madedeterminaran ang final ranking sa pagtatapos kan kawat kan Letran kontra San Sebastian. Sa men's division, para sa finals bound Perpetual Altas. Laog naman ang EAC Generals na nag-qualify para sa step ladder semis. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dolovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.